Magandang araw mga banateros, eto na naman tayo sa lumang estilo ng politika. Paratang muna bago ang ebidensya. Sa madaling salita, headline muna, trial by publicity muna, bago linawin ang buong katotohanan. Siyempre, sabi nga ng mga NPA, kung maalala nyo, dati nating in-interview yung isang propagandistang NPA na nagbalik loob na sa gobyerno. Sinasabi niya, hindi naman importante kung totoo. Ang importante, mauna kang sabihin sa publiko, idikdik ng mainstream media. Siya mismo ang nagsabi niya na, dahil nga po ay isa siya sa mga dating NPA na penetrate ang media at tapos ay kanyang trabaho ay ang propaganda. At nung nagbalik loob na siya sa gobyerno, ito'y tinulungan niya ang gobyerno upang isiwalat ang kasinungalingan ng NPA. Alam nyo, yan po ang kanilang propaganda. Unahin mo muna kasinungalingan. Hindi na importante yung katotohanan. Tapos, tsaka mo na lang bawi-bawiin, ipaliwanag. Pero yung unang headline, yan ang importante. Yan ang kanilang sinasabi. At ngayon din, ganyan ang tila ginagawa ng ilang mga kalaban ni VP Sara Duterte sa politika. Kasama na nga ho dyan ay yung style na ginagawa dyan sa Committee on Justice dyan sa Kamara. Si Trillanes din, bumitaw na naman ng mabibigat na aligasyon laban sa kampo ni VP Sara at pamilya Duterte. Habang ang AMLAC na report naman, tila masyadong nililito ang taong bayan. Buti na lang na ipapaliwanag ito sa social media na hindi pinapaliwanag ng mainstream media dahil nga again, kasama po ang mga bayarang NPA na mainstream media. Ayon sa panig ni VP Sara ay ginagamit sa paraang nakakalito, kulang sa konteksto at madaling gawing propaganda. Kaya ang tanong, investigasyon ba ito o para sa katotohanan o demolition job na nakabalot sa legal na drama? Are you crying? Are you? Are you crying? At ngayon, excuse me. At ngayon, pumasok na si Atty. Panelo sa eksena. May babala na pwedeng sampahan ng kaso ang mga nasa likod di umano ng maling paratang. Ibig sabihin, hindi na lang ito basta batuhan ng statement. Kapag mali ang akusasyon, kapag misleading ang paggamit ng AMLAC, at kapag pangalan ng tao sinisira sa harap ng publiko, may pananagutan dyan. Kaya tutukan ninyo hanggang dulo dahil hihimayin natin. Talagang ano natin yan. Sisiguraduhin natin maintindihan ng bawat isa. Sino ba talaga naghahanap ng katotohanan at sino ang gumagawa lang ng ingay para guluhin ang isip ng taong bayan. Yung palakpakan! Ako po si Banat Bay at sana naman po ay kayo ay mag-subscribe dahil napaka-importante po na kayo po ay nakasubscribe po sa ating channel dahil dito po sa ating channel na ito, dito mo talaga makasigurado na hindi ho tayo pumapatol sa clickbait, hindi po tayo pumapatol sa masyado lang pinagaganda o for the content. Tayo po ay, ang ating goal dito sa channel na ito ay magbigay paliwanag. Yung totoong paliwanag sa mga nangyayari. Hindi umaanggulo. Hindi rin po tayo ay kumikiling. Maaring tayo po ay isang Duterte supporter not because we just being fanatic to the Duterte family. It's just because they have the mandate na gawin ang para sa taong bayan. The Duterte kind of leadership, yan ang ating naisin. Yung ganong klaseng pamamahala. Pero gayon pa man, tinitingnan natin, ano ba ang mga tama at mali? Kaya nga marami rin po tayong kinukomento o piniplay dito na taliwas sa ating kulay, pero minsan tama sila, minsan mali sila. Depende ho yan. Hindi ho yan doon sa tao o sa kulay. Ngunit sabi ko nga, paulit-ulit, pag tama, papalakpakan natin. Pag mali, banata natin. Yun, wala hong kulay dyan. Kaya mga kababayan,
kung hindi pa po kayo nakasubscribe, ay mabuti mag-subscribe po kayo. At sa mga nagko-comment niya, binabasa ko, grabe nagugulat ako sa mga komento ninyo. Kasi sinasabi ninyo kung saan-saan kayong lugar. Mula Europa, Asia, Middle East, talagang yung mga nanonood sa atin. Iba't ibang dako ng mundo. May Canada, may Amerika, may Israel. Oh, walang biro. Kung meron lang sanang YouTube, meron ba YouTube sa Iran at saka sa Iraq? Aba, malamang sa malamang, may nanonood din dyan. Pero sa Saudi kasi may mga nanonood mga taga-Kuwait din. Ang daming nanonood sa atin na taga iba't ibang bansa. Kasi naintindihan ko, dati po akong OFW at minsan talaga para tayo ay ma-update, tayo ay nanonood sa social media. Ngunit sabang-sawa na tayo sa sa propaganda ng mga bayarang mainstream media. Kaya doon tayo sa social media. Pero ingat din kayo dahil sa social media napakarami din ho diyang misleading o kung hindi naman misleading ay mga for the content ng mga vlogger. Ingat din po tayo dyan kasi tayo nga po hindi ho tayo mahilig sa chismis. Whether it will give us edge na panoorin ninyo, ayoko nang ganun kasi nililin lang mo ang taong bayan. Nililing lang mga Pilipino. Yun nga yung goal natin. Linawin natin ang bawat issue sa bawat Pilipino. Hindi linlangin para lang may manood sa'yo. Kasi ako naniniwala in truthfulness. Pag ikaw totoo, pag ikaw ay hindi nagsisinungaling, pag ikaw ay talagang nagsasabi ng totoo at naipapaliwanag mo ito sa taong bayan, manonood at manonood sa'yo. Pero kung ikaw ay chismis ka lang ng chismis na hindi ka naman nagpipresenta ng ebidensya, oo, manonood sa'yo ngayon, bukas, tapos sa mga susunod na araw, magsasawa na sa'yo kasi puro chismis na lang ginagawa mo. Kung hindi naman puro chismis, puro fake news. Kung hindi naman puro fake news, kiniklickbait mo lang silang paulit-ulit. Ay tayo, hindi tayo ganun. Ito, ipapaliwanag natin. Kasi mga kababayan, ito mga nakarang araw, kung mapapansin ninyo, maraming paratang na nangyari doon sa Committee on Justice, doon sa House Committee on Justice. Maraming paratang, halimbawa na lang po yung sa SALN, yung kaliwanagan sa SALN. Kahit po ako noong una, nalabuan Sabi ko nga, bakit ganito? Ano meron? Diba? Totoo ba yung sinasabi nila na hindi nagpasa ng SALN si VP Sara Duterte? Totoo ba yung sinasabi nilang yung AMLAC merong 6 billion? Diba? Until nilinaw natin yan, kahapon sa isang video at saka yung mga nakarang araw pa. Kaya kung hindi nyo napapanood yun, panoorin nyo po yun para mas maliwanagan po kayo kung ano ba yung SALN, ano ba yung sinasabi ng AMLAC, ano ba yung sinasabing higit sa lahat si Trillanes. Although yung, dun sa tatlo na yun, yung kay Trillanes ang pinakawala sa hulog. Bakit? Sinabi lang naman niya. Wala naman siyang pinresentang ebidensya Sinabi lang niya may pera tumatanggap itong mga Duterte family. Wala na siyang ebidensya. Tapos 'di ba kung maalala ninyo, ginawa na rin niya yan dati nung panahon ni Pangulong Duterte. Last 2 to 3 weeks, papaliwanag siya niyo ni Panelo. Ginawa na rin ni Trillanes yan. Tapos naglabas ang BPI ng sertifikasyon na nagsasabing ito lang ang pera ni Pangulong Duterte. So, doon pa lang nung panahon na yon, marami ng supposedly naligaw si Trillanes, pero dahil nilabas na ng BPI ng time ng sertifikasyon na hindi totoo, hindi na naniwala kay Trillanes. Ano nga, tama yung sinabi ni VP Sara Duterte, anong pinagkaiba? Ang pinagkaiba, yung ngayon, yung presidente ang bumaback up sa kanya, according to VP Sara Duterte, di ba? Kaya mukhang totoo daw. Dahil nga sa, iba na ang backup niya ngayon, yung nasa kapangyarihan na. Pero alam mo, matindi itong sinabi ni Panelo. Tila kakasuhan etong si Trillanes at etong mga tulad din ng AMLAC. Bakit? Diba? Yan ang ating pag-uusapan at iba pang mga bagay dahil napakaraming diversyon na ginagawa ng gobyerno para talaga mawala doon sa issue na sino ba ang mastermind. Napakaganda nga nung isang abogadong pinapanood ko, nakalimutan ko na uli yung pangalan niya. Sabi niya, kung hindi si Romualdez ang mastermind, kung hindi si Marcos ang mastermind, at sabi rin ni Zaldico, wala rin daw siya natatanggap. Sino mastermind? Baka ako, hindi kaya? Hindi kasi ganun Sila yung nasa ibabaw, sila yung nag-aayos ng budget,
Sila yung nagbabalangkas ng budget. Ang nag-propose ng budget executive sa pamumuno ni Marcos, ang pumirma ng budget si Marcos, ang nag-deliberate ng budget, Kamara, at yung kanilang leader ang namumuno doon, pero hindi silang mastermind ng korupsyon. Sino? Si Rizal. Sino? Si Antonio Luna. O baka naman si VP Sara Duterte. Napilit ninyong pinapatalsik, pinapakulong, kung ano-ano tinanggalan ng kapangyarihan, tapos si VP Sara Duterte. Di ba? Weird talaga eh. Kaya imposible ho ito mga sinasabi nitong mga animal na to. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y